Ang lesson po natin ngayon ay may titulungan na Condemnation on False Teachers and Perseverance of Faith. Na kung tatagalogin natin mga kapatid, yan yung kahatulan sa mga bulaang guro at pagtsatsaga sa pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, continuation ito nung lesson natin noong Thursday. Kung nakapakinig kayo, kung di kayo nakapakinig, pwede niyong balikan yon. Pero kahit hindi niyo na sundan yon, mauunawaan niyo to. Dahil, ano naman to ika nga, stand alone. Stand alone na lesson na kahit wala yung una, okay lang yon. So, karugtong to ng ating tinalakay nung Webes, A Message from Judas. At ito nga, yung magiging part 2 at final. No? At dito na yung konklusyon. Ang version ng Biblia na gagamitin natin ay katulad din nung dati, Tagalog verses, ang bagong Biblia, pag English naman, sa pagkakataong ito yung English Standard Bible Version. Maliban na kung nabanggit, sapagkat pag walang banggit na ibang version yun, yan ang version. Pag may banggit, malalaman nyo kung ano yun. Dahil meron ng revised Tagalog na gagamitin dito. So, babalik tanaw muna natin nakaraan na nakita natin, present ko sa inyo, na yung aklat ni Judas na naglalaman ng ilang verses lang naman yan, di ba? Ng 25 verses, hinati ko yan sa ganyang bahagi. So, merong greeting, pagbati, natalakay na natin yan. So, check na yan. Yung layunin ng sulat ni Judas, nakita na rin natin, check na rin. Na, yung greeting nga pala, nagpakilala rin siya doon, di ba? Na siya hindi siya yung Judas Tadeo, hindi siya apostol, lumilitaw malapit-lapit siya na Judas na kapatid ng Panginoong Jesucristo dahil kapatid siya ni Santiago. So, yung layunin ng sulat ni Judas ay upang palalahanan tayo na ipaglaban natin ang ating pananampalataya dahil may mga false, may mga bulaan na mga guro at mga propeta. At umabot tayo noong nakaraang Webes sa ikatlong bahagi, yung paalala mula sa kasaysayan. Kaya lang isang talata lang ating nabasa ron tungkol dun sa kay Moises, no? So, dyan tayo magsisimula mga kapatid. At tatapusin na natin yan hanggang sa doxoloya. At sa pagkakataong ito, nais kong isingit na para maging malinaw ang ating pag-uusap, under ng Roma number 3 na paalala mula sa kasaysayan, ang tinutukoy dyan yung nagpapaalala si Judas sa kasaysayan na dinidescribe niya ang judgment sa mga false teachers o yung mga paghatol na ginawa ng Diyos at gagawin pa ng Diyos sa mga bulaang mga guro. Pero bago yan, nais kong i-share sa inyo yung isang bagay nito, katulad nito, yung sa aking software sa computer ng Biblia sa computer, no? Yung eSword software. Yung Judas na yan, mga kapatid, diyan ko kinuha yung mga bahagi niyan. So, diyan ko kinuha yung greeting, di ba? Greeting, tapos, meron dyan nakita nyo sa section title na Judgment on False Teachers. Diyan ko kinuha yan. Actually, ang laman talaga ng buong kapitulong yan, majority ng laman yan, ay tungkol sa judgment on false teachers. Yung hatol na gagawin ng Diyos at ginawa na niya noong nakaraan at gagawin muli sa mga bulaang guro. At nais ko rin ipakita sa inyo itong ikalawang Pedro na yung isang talatang ito ginamit natin 2:1. Alam niyo yung buong chapter ng ikalawang Pedro na binubuo ng 22 na mga talata. Yan tungkol sa false prophets and teachers. Kaya nga nakasulat dyan sa ginawa ng eSword na section title dyan ay false prophets and teachers. Na kung titingnan natin dyan sa ikalawang Pedro 2:1, nagamit natin noon yan, nung Webes, sabi dyan, ngunit may lumitaw ding mga bulang propeta sa gitna ng sambayanan. Kung paanong sa inyo yung magkakaroon ng mga bulang guro na palihim na magpapasok ng mga nakapipinsalang turo. Itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila na nagdadala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapuksa. So warning yan, di ba? Na magkakaroon nga. At meron nga, maraming lumitaw hanggang sa panahon natin yan. So tungkol yan sa mga false prophets and false teachers. Kaya ako ipinakita sa inyo sapagkat magko-quote din tayo dyan. Kasi alam nyo na pansin ko sa pag-aaral ko ng aklat ni Judas,
Como na unang naisulat itong Pedro at si Pedro Apostol, no? Marami siyang kino-quote na mga salita riyan. No, parang yung sulat ni Judas parang nag-e-echo. Parang nag-e-echo yung mga salita ni Pedro doon sa sulat ni Judas. No? So tingnan po natin mga kapatid. Mamaya makikita po natin. So ang nakaraan, judgment on false teachers, nakapagsimula tayo rin. Kasi nung nakaraan, sa pag-aaral natin sa part 1, nadaanan natin yan yung nandiyan na nga tayo sa bahagi nga ngayon. Ito ang bahagi na sinasabi ni Judas sa verse 4, na ang mga taong nakapasok ng lihim, ang mga yun ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito. Mapapansin nyo dyan yung may kulay dilaw, itinalaga sa kahatulang ito. Ibig sabihin, sa English, designated for this condemnation. Yung condemnation na tinutukoy dyan, yung mga mababasa na nga ho natin. Nabagyan na nabasa na nga natin yung sa verse 5. Pero bilang paalala rin, isang mabilis na paalala lang to sa nagamit natin talatang ito. No? Ito, nagamit natin noong nakaraan. Ito nga yung, diyan nga tayo natapos noon sa verse 5. Yan nung panahon ni Moises, iniligtas ng Diyos ang bayang Israel mula sa pagkaalipin sa Egypt. Lahat sila nakaranas ng kaligtasan bilang isang bayan. Pero, no, hindi lahat sila nakarating dun sa lupang pangako sapagkat nilipol ng Diyos ang mga hindi sumampalataya na nung originally kasama dun sa mga talagang sumampalataya. Parang sa panahon din natin ngayon, di ba? Diyan ko nga nasabi na hindi nga ikaw ay kasama sa grupo ng mga mananampalataya na mga maliligtas. Hindi naman lahat yon na hindi natin alam, no? Sana hindi nga, no? Sana hindi totoo na mangyari sa atin yan na hindi batayan, nakasama ka ng mga mananampalatayan maliligtas, pati ikaw ay maliligtas na rin. Sapagkat ang Diyos ay tumitingin, hindi sa grupo, tinitingnan niya yung pananampalataya. Gaya no nangyari sa Israel. Ang sabi diyan, pagkatapos ay nilipol niya ang mga hindi sumampalataya. Sapagkat tumingin ang Diyos doon sa pananampalataya. So yun nun. Diyan no tayo natapos noon at ituloy natin. Ito na po yung din natin nadaanan. Sa verse 6, dito may binabanggit ng mga anghel na hindi nag-ingat. No? Ano hindi nag-ingat? Ito sabi sa Judas 1:6. At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan at iginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan, sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw. So may mga anghel dyan. Hindi sila nag-ingat ng kanilang katungkulan. Iniwan nila ang kanilang tira, na kanilang posisyon. Iniwan nila ang position. Sabi sa English hindi sila doon sa position, their own position of authority. Iniwan nila yun. Kaya pinarusahan sila ng Diyos. Ginapos ngayon sila sa mga tanikala. Kinadena sila. Tanikalang walang hanggan yun. Eternal chains. Tapos inilagay sila sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa dakila o hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw. Parang nakakulong sila ngayon, nakakadena. So, hindi yan yung mga angel na fallen angels na kasama ni Satanas. No, nauna yan. Hindi yan yung mga fallen angels na inihagis sa lupa. Na pagala-gala ngayon na hinahunting yung mga mananampalataya. Hindi yan yung mga fallen angels na naging mga masasamang espiritu na pagala-gala ngayon sa paligid. Hindi yan. Bakit? Pag-alagala sila, malaya sila. Etong mga angels na to nakakadena Nakakulong sila sa pinakamalalim na kadiliman. So, sino mga anghel yan? Yung mga anghel dyan, mga kapatid, kontrobersyal. Pero ang pinakamalapit na masasabi natin dyan, sang-ayon na rin sa ating pananaliksik at mga talata ng Biblia, marahil lang naman, sapagkat majority ng mga Bible scholars at mga kritiko ng Biblia, yung mga kritiko, mga commentators ng Bible, ang itinuturo, yung nasa Genesis chapter 6. Ano ba yung nasa Genesis chapter 6? Ito sabi, nagsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nagkaanak sila ng mga babae. Nakita ng mga anak ng Diyos
na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. O, alam niyo yung chapter 6? Diyan nagsimula yung kwento tungkol kay Noe. Kasi yung kasunod na verse niyan, pag binasa pa natin, hindi na natin sinama rito, diyan sumama na sumama yung mga tao. No? Dumami na dumami yung mga tao, sumama na sumama sila. Anong nangyari? Nagdesisyon ng Diyos na patahin na lang lahat yan. Lipulin ng mga masasamang tao. At ang naligtas lang doon yung pamilya ni Noe. No, pero bago mangyari yung bahang gunaw, yan yung nangyari muna. So meron dyan nakita ng mga anak ng Diyos. Sino mga anak ng Diyos dyan? Ang sabi ng iba, yan daw yung mga anghel na nagkasala nga sapagkat nagsipag-asawa sila. No? Nakita nila magaganda mga anak na babae ng mga tao, so ginawa nilang asawa. So yan ang iniwan nila Iniwan nila yung kanilang posisyon. Ang sabi dun sa ang sabi dun sa Judas kanina di ba? Ngayon, kung hindi man yan, okay lang. Huwag natin nga. Ano lang naman yan, trivia lang yan mga kapatid, no? Pinapakita lang dyan, doon sa mensahe ni Judas, na ang Diyos ay nagpaparusa. Yung mga anghel na magkasala, pinarusahan. At yan, ini-echo lang yan yung sinabi ni Pedro, dito sa ikalawang Pedro 2:4. Tandaan niyo, pinakita ko sa inyo, yung ikalawang Pedro, Kapitulo 2, naglalaman yun ng mga bagay tungkol sa mga false teachers at sa mga false prophets, no? Ito ang sabi ni Pedro, doon sa mga false teachers. Sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos sa mga anghel na magkasala sila, kundi sila ibinulid sa impyerno at nilagyan ng mga tanikala na kadiliman upang ingatan hanggang sa paghuhukom. Makita nyo, no? Ibinulid sa impyerno. Na ang sabi ni Judas kanina sa binasa natin Ano ba binasa natin kanina ito? Na inilagay, ginapos sa mga tanikalang walang hanggan sa pinakamalalim na kadiliman. Di ba yan din yung sinasabi ni Pedro? Di ba? Yung mga anghel din yan na magkasala. Ibinulid sa impyerno. Tapos kinadenahan din, katulad ni Judas. Kailan dito, in-specify niya, sa impyerno sila inilagay. Marahil yung nga yung sabi ni Judas na pinakamalalim na kadiliman hanggang sa araw ng paghukom. Pareho sila ni Pedro ng pahayag tungkol dyan. Kaiba-iba lang ng arrangement at paggamit ng mga salita, pero hindi ng diwa. So may mga anghel. Ano ang lesson nakikita natin dyan? Nagpaparusa ang Diyos. Nagpaparusa ang Diyos sa mga sumusuway sa Kanya. Marahil, pagsuway ang ginawa, magamat hindi natin ang sabi lang dyan, iniwan ang kanilang posisyon. No? Iniwan nilang posisyon ng kanilang authority. Yun ang naging pagkakasala nila. Na lumalabas, hindi nila dapat iiwan yun. O yun ang kanilang pagkakasala at pinatusahan sila ng Diyos at mabigat na naging parusa. At yan dinidiscuss ni Judas at ni Pedro in line sa konteksto ng pagbubunyag nila ng mga false na mga bulaang mga guro at mga propeta. Ibig sabihin, parang mabigat ang parusa pag ikaw nadamay dyan sa mga bulaang guro at mga bulaang propeta. O sumunod na verse, tungkol sa Sodoma at Gomora. Ito mga kapatid, alam na alam po natin ito. Yung nangyari sa Sodoma at Gomora. Pero basahin po natin ang sabi ni Judas. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga lunsod sa palibot ng mga ito, na gumawa ng mga pakikapid at nalulong sa kakaibang laman at inilagay bilang halimbawa na nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Alam na alam natin ang kwento ng Sodoma at Gomora. Kaya sa-summarize na lang natin yan mga kapatid. Hindi na natin babasahin. Pero makikita nyo, ano naging pagkakasala nila sang-ayon dyan sa talatang nabasa natin. Gumawa naman ng pakikapid at nalulong sa kakaibang laman. Nalulong sila sa kakaibang laman Alam niyo, yung example na makikita natin sa Genesis, nasa Genesis 19, Kapitulo 19, yung kwento na yan. Makikita natin mga kapatid kung gaano nalulong sa kakaibang laman at pakikapid. Alam niyo yung kakaibang laman, yung unnatural desire, yung hindi natural. Ang isang tagpo na magagamit natin na natala sa Matandang Tipan na naglalarawan
ng kasamaan ng Sodoma at Gomora tungkol dyan sa pagkikipid at nalulong sa kakaibang laman, ay nang suguin ng Diyos ang dalawang lalaking anghel na nasa anyo ng dalawang lalaki na tao upang iligtas si Lot bago magpaulan ng apoy at asupre sa Sodoma at Gomora. Nalaman ng mga taong bayan na may dalawang lalaki na bisita si Lot. Pinatuloy ni Lot yun sa bahay niya. So, ano nangyari? Pinalibutan ang bahay ni Lot. Nino? Na mga kalalakian mula bata hanggang matatanda, puro lalaki, pinalibutan ang bahay ni Lot. Bakit nila pinalibutan yon? Sapagkat sumisigaw sila, tinatawag nila si Lot na ilabas yung dalawang bisita niya sapagkat gusto nilang makipagtalik, makipag-sex doon sa dalawang lalaki. Sinong gusto makipag-sex? Yung mga kalalakihan doon sa bayan. Hindi pumayag si Lot. Dahil sabi niya, bisita ko to. Kumbaga under ng aking protection yan. Inalok niya yung sabi niya, gusto niyo itong dalawang anak kong dalaga na lang. Diyan na lang kayo makipagtalik. Pero ayaw nila doon sa anak na dalaga. Sa dalawang anak na dalaga ni Lot. Gusto nila doon sa mga bisita ni Lot na mga lalaki. Kaya dahil dyan, nagpumilit yung taong bayan na puro kalalakihan, talagang pupuwersahin na yung bahay ni Lot para kunin yung dalawang lalaki yun. Dadaanin na sa dahas, ika nga. So, ang nangyari ron, binulag sila nung dalawang anghel na yun. So, nabulag yung mga tao, hindi nila nakita kung saan yung pintuan ni Lot. At so, pagkatapos nun, tumakas na sila. Lot, yung mga anak niya, kasi yung anghel na yun, tinakas sila ng anghel. So, yun isang example. Meron din ganyan mga kapatid. Yung kakaibang laman yun, di ba? Bito mo, gagahasain nyo yung dalawang bisita na yun, na kalalakihan. Kakaibang laman yun. Meron din sinasabi si Pablo ng mga kakaibang laman, yung hindi natural na pakikipagtalik ng tao sa kanyang kapwa-tao. Ito, at bakit ba nila nagagawa yun? Tingnan natin sa Bagong Tipan. Ang babasahin po natin yung Revised Tagalog Popular Version. Madali daw unawain to mga kapatid. Kung malaki-laki ang screen nyo, titigan nyo mabuti yung mga talata. Hindi na tayo masyadong magbibigay ng maraming paliwanag dito. Sa Roma 1:23, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila yung mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga hayop na gumagapang. So yan ang case dyan. Yung mga tao tinalikuran ng kaluwalhatian ng Diyos, sinamba nila ang larawan ng mga taong may kamatayan. Nag-example pa siya, bukod sa larawan ng tao, larawan ng ibon, larawan ng hayop na may apat na paa, mga hayop na gumagapang, iba't ibang uri ng rebulto, ang niluluhuran ng mga tao, yun ay pagtalikod yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Pag ikaw ay sumamba sa mga ganon, ang sabi ni Pablo, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at sinamba nila'y mga larawan. Tuloy natin sa susunod na verse. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. O dahil sa pagtalikod nila sa tunay ng Diyos, sumamba sila sa ibang Diyos na ayaw na pasamba ng Diyos. Kaya pinabayaan na lang sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa. Hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tuloy natin ang verse. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. So yung katotohanan pinalitan ng kasinungalingan. Sumunod, sinamba nila at pinaglingkuran ng mga nilikha sa halip na ang lumika at siyang dapat papurihan magpakilanman. Makita nyo, no? Yung pagtalikod nila. Imbis na yung Diyos na lumika, yung nilikha, niluhuran nila. Mga tao ngayon na gumagawa niyan, na lumulud sa mga larawan, yan ang nangyayari. Pero nakakatwiran sila na hindi raw pagsamba yun. Pero pag ang Biblia tatanungin mo, pag lumuhod ka, nanalangin ka, pumuri ka, kinausap mo, yung rebulto, pagsamba yan. Sa 26, ano nangyari? Dahil dito hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa
Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ayan, nagiging resulta niyan. O, sino ba yung mga gumagawa niyan? Yung nakikipagtalik ng babae sa ayaw na ng babae sa lalaki. Gusto nila sa kapwa babae na sila makipagtalik. Sila yung mga tumalikod sa Diyos. Kaya pababayaan ka na lang ng Diyos sa ganon. Wala tayong magagawa, masasakit na salita yan. Kung ikaw ay na-attract sa same gender mo, maaaring masaktan ka rito. Pero binabasa lang po natin yan. Kailangan magbago po tayo. Para mawala yan. Kailangan sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat kasalanan yan. Ano pa sabi? Ganon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila nauhumaling. Di ba maliwanag naman yung mga talata ng Biblia yan? Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay kahit sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Maraming mababait na ganyan pero hindi bait ang tinitingnan dyan Yung ginagawang sexual immorality yan Makipagtali ka sa kapwa mo gender. Kaya kailangan magbago tayo. Hindi tayo humahatol. Ang sabi, hinatulan daw, judgmental. Hindi, binabasa lang natin. Ang Diyos ang may sabi niya sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Yan ang nagiging resulta ng mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Hindi ang andyan ang nadidinig ko pag nagsasalita ka ng ganyan. Sasabihin nila, masyado ka raw masakit magsalita. Judgmental ka raw. Hindi, binabasa lang natin yan. Yan ay para sa ikabubuti ninyo. Na kinakailangan kung ikaw ay ganyan, magbago ka. Huwag mong ituloy yan. Huwag mong ituloy. No? Ano pa sabi rito? Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hindi lang immorality to sa sex. Marami pang kasunod. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, pakikiapid, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahihilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathanang kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pa makita ng iba ay gumagawa rin ng ganon. So nakita niyo, hindi na natin paliliwanag yung mga pag-uugali na yan. Alam na po natin yan. Lahat ng kasamaan na yan. So yan mga kapatid, nakita natin yung Sodom at Gomorrah, yung pakikipid na nalulong sa kakaibang laman. So verse 7 yan. Bibilisan po natin. Verse 8. Gayun mo yung mga ito rin na mahilig managinip. Verse 8 na tayo, no? Mahilig daw managinip. Yung mga false teacher yan. Sabi ni Judas, mahilig managinip at dinudumihan. Mahilig siya na maginip. Dinudumihan ang laman at tinahamak ang mga may kapangyarihan at nilalait ang mga maluwalhating mga anghel. Yun ang description niya, no? Na mahilig managinip. Alam niyo, kumbaga sa panahon natin, ano ba mahilig managinip? Relying on their dreams. Sa konteksto ng false teachings, no? Makikita natin diyan, yan yung mga taong na inilalapat nila yung kanilang mga doktrina at mga opinion sa mga pangarap at panaginip. Yung mga panaginip binibigyan ng magagandang interpretasyon at ginagawang aral at doktrina na hindi nakukontento dun sa itinuturo ng banal na kasulatan, no? Yung kanilang mga doktrina ay bunga ng kanilang imahinasyon. Walang batayan. Maraming gano'n Di ba? Sabi, kinausap daw siya ng Diyos. Sa panahon natin, may mga nagsasabi pa nga na sa panaginip, kinausap daw sila ng Panginoon. At ang sabi sa kanila ng Panginoon, ganito raw. Yung mga gumagamit na, sabi sa akin ng Panginoon, thus says the Lord. No? Yung mga salitang thus says the Lord, bababasa mo yun, yung mga salita ng mga propeta ni Jeremias, ni Isaias, di ba? Ito sabi ng Panginoon. Sa Old Testament, ang dami niyan. Ito sabi ng Panginoon. Ginagaya nila. Alam niyo, kasi ipinapahiwatig lamang nila na sila'y merong autoridad.
dahil kinausap daw sila ng Panginoon. Hindi ka naman kailangan kausapin pa ng Panginoon eh. Nandiyan na yung kanya mga salita. Delikado pa nga kapag nakadinig ka ng tinig. So, yan yung kumbaga sa panahon natin eh. Gayun mo yung mga taong ito, mga ito rin na mahilig managinip. At dinudumihan ng laman. No? Nadudumihan yung laman nun. Ibig sabihin kasalanan ang tinutukoy dyan pag sinabing nadudumihan ang laman. Di ba? Ano ba sabi? At tinahamak ang mga may kapangyarihan at nilalait ang mga maluwalhating mga anghel. Wala tayong nakikitang literal na nagaganap yan sa panahon natin ngayon. Marahil nung panahon nila may mga ganun. O siguro somewhere sa daigdig, meron talaga humahamak sa kapangyarihan. Nilalait ang mga maluwalhating mga anghel. No? Meron sinasabi si Pedro tungkol dyan. Sabi rito sa 2:10, dun sa chapter ng false teachers at saka false prophets ni Pedro. Lalong-lalo na sa mga nagpapasasa sa kanilang laman sa pagnanasa at inahamak ang may kapangyarihan. Sila'y pangahas, matitigas ang ulo at hindi natatakot na alipustahin ang mga maluwalhati. Meron siguro nung panahon nila yan. Merong nag-aalipusta doon sa maluwalhati. So, yun no? Yung umeko galing doon kay Pedro. So, tungkol din yan sa mga false teachers na nakita natin, pero meron diyang bakas na nakikita natin ngayon. Maaaring ngayon, wala tayong nakikitang inahamak ang may kapangyarihan. Yung mga anghel. Mga anghel na tinutukoy yan eh. Di ba? Yung nasa maluwalhati, hindi natatakot na alipustahin ang mga maluwalhati. Kaya kung nabanggit ang anghel yan, sapagkat galing doon sa talatang sa Judas 1:8, na nilalait ang mga maluwalhating mga anghel. At alam natin, may kaugnayan din yun sa sinasabi ni Apostol Pedro. No? Ituloy natin sa verse 9 ng Judas. Subalit si Miguel na arkanghel na makipaglaban sa Diablo at nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit ng isang hatol na may pag-alipusta laban sa kanya kundi sinabi, sawahin ka nawa ng Panginoon. Hindi raw nangahas gumamit ng isang hatol na may pag-alipusta. Sino? Si Miguel, nang siya'y lumaban o nakipaglaban sa Diablo kay Satanas tungkol sa katawan ni Moises. Kundi yan sabi niya, sawahin ka nawa ng Panginoon. Pinapakita dyan yung kababaan nung ni Miguel na anghel, na hindi siya gumamit ng mga blasphemous judgment na sabi rin. Pag sinabing blasphemous, yung mga masasamang salita yan na pang-aalipusta doon sa kausap. Hindi siya gumamit ng ganon sa Diablo. Kahit na yung Diablo yung karapat dapat sabihan ng ganon. Hindi niya sinabihan ng ganon si Satanas, kundi ang sinabi niya, sawayin ka nawa ng Panginoon. The Lord rebuke you. Ibig sabihin ng Panginoon na magre-rebuke sa iyo. Ang Panginoon na magpaparusa sa iyo. May binanggit dyan na, subalit si Miguel na arkanghel nang makipaglaban sa Diablo ay nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises. Ano ba yung katawan ni Moises? So, isa pang trivia ito mga kapatid. Para baka makalito sa inyo yan. Ano yung katawan ni Moises? Ano ba yung pinagtatalunan nila? Nakipaglaban si Miguel doon sa Diablo. Tapos nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises. Parang pinag-aagawan siguro. O baka merong gustong gawin si Satanas, siya yung Diablo Baka meron siyang gustong gawin doon sa katawan ni Moises Alam natin, namatay si Moises. Parang lumilitaw rito. Binantayan ni Miguel yung katawan ni Moises. At pinoproteksyonan niya laban doon sa Diablo. Si Moises, mga kapatid, namatay. Dito mababasa natin sa Deuteronomio. Kahit si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Kanyang inilibing siya sa libis sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Bet-peor. Ngunit walang sinumang tao ang nakakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. Nakita niyo, no? Walang nakakaalam na tao. Yung naglibing sa kanya, hindi ba niya alam? Baka naman hindi tao yung naglibing. No? Kanyang inilibing siya sa libis
sa lupain ng Moab. Tapos, wala sino mang tao nakakalam ng libingan niya hanggang sa araw nito. Alam niyo yung sabi ng mga iba, no? Yung kanya rin, maring tumutukoy sa Diyos o maring isang anghel ng Diyos na naglibing. Hindi binanggit eh. Hindi binanggit. Kaya nakikita natin dyan, parang misteryoso yung naging libingan ni Moises. At si Moises ay isang dakilang propeta na halos ika nga parang lumilevel kay Kristo, pero siyempre hindi ka level ni Kristo. Makapangyariang propeta rin siya. May prophecy nga siya. Sabi, magtitindigan Diyos ng isang propetang gaya ko na tinutukoy niya si Kristo. Sa kanya kayo makinig. May prophecy nga si Moises eh. Naggaya daw niya na propeta eh. Si Moises tinatawag na deliverer. Siya yung talagang matindi-tindi yung katayuan niya bilang propeta. At yan, nalibing siya, wala nakakalam kung sino yung naglibing sa kanya at wala nakakalam kung saan siya nalibing. Pero pagdating sa New Testament, sa Mateo 17:1, sabi rito, pagkaraan ng 6 na araw, nung panahon ni Jesucristo to, nung siya'y nandito sa lupa, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago, at si Juan, at si Juan na kanyang kapatid ni Santiago. At sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. Sumakit sila sa bundok. Si Kristo, kasama yung tatlong alagad. Ano nangyari? Nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha na tulad ng araw at pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw. Nag-transfiguration, na-transfigured ang Panginoon sa Kristo and He was transfigured before them. Yan yung tatawag na transfiguration of Christ. Sapagkat dyan siya nagbagong anyo. Para naging maliwanag yung kanyang anyo, para naging maluwalhati. At pagkatapos na nakita nila at nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Bigla nakita rin si Moises. Akala ko patay na si Moises at nakalibing. Di ba? Hindi naman pa pwede yung patay, babalik eh. Yan ang mga katuruan ng banal na kasulatan eh. Hanggat hindi pa nagkakaroon ng pagkabuhay na maguli. Wala pa naman pagkabuhay na maguli. Yung pagdating ng Panginoon sa Kristo. Si Elias, isang dakilang propeta. Alam ng lahat ng mga nagbabasa ng Biblia na si Elias ay hindi nakaranas ng kamatayan. Kinuha siyang buhay, inakat siya sa langit. Mababasa niya sa Old Testament. Isinakay siya ng Diyos sa chariot of fire, isang karaway ng apoy, at inakyat siya sa langit ng buhay. So hindi siya nakaranas sa kamatayan. Nandiyan si Elias. O hindi kataka-taka kung nandiyan si Elias. Buhay siya. Si Moises. Yun, sinasabi natin. Di kaya, yun ang pinagtatalunan ni Miguel at saka ni Satanas. Baka gustong i-corrupt ni Satanas ang katawan ni Moises. Kaya binabantayan siya ni Miguel. Tatandaan ninyo mga kapatid, may connection yun eh. Yung iko-corrupt mo yung katawan. Natatandaan niyo si Kristo, 3 days lang namatay, nakalibing. At may mga prophecy na hindi pababayaan ng Diyos Ama ang katawan niya sa Hades ni makasumpong ng kabulukan. Ibig sabihin na ayaw mapinsala. Dahil after 3 days, binuhay na maguli. Di kaya ganoon din nangyari kay Moises? Hindi ko alam ang detalye. Pero ang alam ko, si Moises lumitaw dyan. Ibig sabihin, hindi na siya nakalibing. Yung kaluluwa niya, wala na doon sa kung saan man napupunta yung kaluluwa. Di ba? Pagkatapos ng ang tao'y mamatay. So, ganun yun mga kapatid, no? Trivia lang yan. Patuloy natin sa Judas, verse 10. Subalit inaalipusta ng mga ito. Balik siya doon sa si Judas, sa mga false teacher. Inaalipusta ng mga ito ang anumang bagay na hindi nila naunawaan at sa pamamagitan ng mga bagay na likas nilang nalalaman. Kagaya ng mga hayop na walang pag-iisip, sila'y winawasak. Yun ang parusa sa mga Yun ang condemnation sa mga false teacher. Na magagaya sila sa mga hayop na walang pag-iisip, sila'y wawasakin. Winawasak sila. Parang ganito yung description yan ni Apostol Pedro dyan. Subalit ang mga taong ito, mga false teacher, gaya ng mga hayop na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin.
Kanilang inaalipusta mga bagay na hindi nila naunawaan. At kapag ang mga nilalang na ito ay nilipol, sila ay lilipulin din. So, nakakita nyo, no? Parang katulad din sa ano, di ba? Katulad din sa binasa natin, nangaalipusta. Ang kanilang pag-aalipusta, doon sa mga bagay na hindi naman talaga nila nakakaintindihan. Wala namang mga kaalaman yan. Na sa pamamagitan ng mga likas, yung mga likas lang nilang nalalaman. Pagdating kay Pedro, halos ganoon din ang sinasabi. Na yung mga taong yan, sa kanilang pag-aalipusta, ang kanilang inaalipusta, yung mga bagay na hindi nila naunawaan. So maraming hindi alam to, yung mga false teachers. Kasi hindi naman nagbabasa ng Biblia yan. Kung nagbabasa naman ng Biblia yan, wala silang wisdom. Kaya nagkakaroon sila ng mali-maling katuruan. Ano pa sabi ni Pedro sa sumunod na verse dyan, kay Pedro? Na pagdurusahan ng parusa sa paggawa ng masama, itinuturing nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw sila ay mga bahid at dungis na nagpapakalayaw sa kanilang mga daya habang sila'y nakikisalo sa inyong mga handaan. Nakikisalo sila sa mga handaan ng mga Kristiyano. Pero mapapansin nyo rito, ang nakikita natin sa mga false teacher dyan, itinuturing nilang isang kaligayahan na magpakalayaw kung araw. Yung magpakalayaw nung araw, pagkalayaw, revel. Yan yung walang taros na pagsasaya. Ibig sabihin, na-enjoy nila yung kanilang mga nakukuha sa kanilang mga pagtuturo ng mga kamalian. No? Dahil, sabi, tinuturing nilang kaligayahan. Magpakalayaw. At punong-puno sila ng pandaraya. Sila'y mga bahid at dungis. No? Na nagpapakalayaw sa kanilang mga daya. Kaya nasabi ko na-enjoy nila. Nagpapakalayaw sila doon sa kanilang mga daya. Yung resulta ng kanilang mga pandaraya, talagang nalalasap nila. At yan ay puro makalaman. Ano yun, hindi lang naman sex yan. More sa mga salapian. Di ba? Yung mga false teachers. Kasama na rin ang sexual. Basta kalayawan. Di ba? O sa 11, kahabag-habag sila sapagkat sila'y lumakad sa daan ni Cain at sumunggab sa kamalian ni Balaam dahil sa upa at napahamak sa paghihimagsik ni Korah. Tingnan nyo, kahabag-habag sila, yung mga false teacher na yun. Lumakad sila sa daan ni Cain. Lumakad sa daan ni Cain. Kilala natin si Cain. Si Cain, mga kapatid, yung kapatid ni Abel. Si Cain ang unang murderer na na-record sa Biblia. Siya ang unang pumatay na kanyang kapwa. Pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel dahil nakita niya nung mag-alay sila ng handog, mas pinabura ng Diyos yung handog ni Abel kaysa sa handog ni Cain. Dahil doon, nainggit si Cain, pinatay niya yung kanyang kapatid. Yan ang unang murder na natala sa Biblia. Pero, bakit ba hindi tinanggap ng Diyos yung handog ni Cain? At tinanggap ng Diyos yung handog ni Abel. Ano ang dahilan? Ito ang dahilan. Sa Hebrew 11:4. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-aalay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Nakita niyo, no? Bakit? Ano ang dahilan? Kung bakit mas tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel kaysa kay Cain? Ang sabi ng talata, si Abel naghandog sa pananampalataya. Ibig sabihin, sa pananampalataya, si Abel ay naghandog ng alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa Cain. Dahil sa pananampalataya. Yung pananampalataya ang tinignan ng Diyos doon. Lumalabas si Cain, walang pananampalataya. Naghahandog lang siya pero wala siyang pananampalataya. Ganyan, mga kapatid, yung mga false teacher na sinasabi ni Judas na sila'y lumakad
sa landas ni Cain, na naglilingkod ni mga false teacher, na katulad ni Cain na naghahandog, pero walang pananampalataya. Alam niyo, totoo yan sa panahon natin ngayon. At maging nung unang panahon, nakakala mo tunay na nagpipreach, gumagamit pa ng Biblia, yung pala, pinagkakakitaan lang ang mga tao. Yumayaman lang sila sa ganun. Dahil alam nila Alam nila kung paano kikilitin ang tao. Alam nila na ang tao, mahal ang salita ng Diyos, pero nililigaw nila. Di ba? Mga nagninegosyo lang yan. Yung iba, hindi naman lahat. Pero marami yan, nakasulat sa Biblia. At mahalaga, mga kapatid, na meron tayong kaalaman sa ganun. Kaya, inaaral natin yan dahil yung buong sulat nga ni Judas, nakadedicate yan. At yung buong kapitulo ni Pedro, ganun din ang sinasabi. At sa ikalawang Pedro, hindi lang natapos yung sa chapter 2. Pag binasa nyo pa yung chapter 3, tungkol pa rin doon sa mga lilitaw na mga na mga bulaang mga manlilibak. Mga bulaang rin yan, mga bulaang preacher din yan. So, gano'n yun. Mahalaga ang pananampalataya, kaya naging karapat dapat siya. Sapagkat sabi nga rito sa Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalataya may Diyos. At siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. So yun mga kapatid. Yan yung sapagkat sila'y lumakad sa daan ni Cain. At ang sumunod, sumunggab sa kamalian ni Balaam. Dahil sa upa. Dahil sa pera. Diba? Itong si Balaam. May binanggit ni si Pedro dyan tungkol kay Balaam. Kaya nga itong Judas ine-echo yung sinasabi ni Pedro tungkol sa false prophet. Ang sabi nito si kalawang Pedro 2:15, iniwan nila ang daang matuwid at niligaw sila. Palibhas ay sumunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor na umibig sa kabayaran ng kaliguan. Yung mga false teacher daw, iniwan ang daang matuwid. Hindi, galing din sila dyan, di ba? Sa matuwid na daan. Alam nila ang tama. Iniwan nila. O naligaw sila. Di ba? Dahil sumunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor na umibig sa kabayaran ng kalikuan. Nagmukhang pera to si Balaam Na-attract siya doon sa salapi. Propeta yan si Balaam, mga kapatid. Ano nangyari kay Balaam? Ito may kwento na dangking nagsasalita Sabi ni Pedro, ngunit siya'y sinaway sa kanyang sariling pagsuway. Isang asnong hindi makapagsalita ang nagsalita sa tinig ng tao at pinigil ang kabaliwan ng propeta. Di ba? Alam ng mga bata yan sa children's ministry. Yung donkey nagsalita dahil pinapalo siya ni Balaam. Bakit siya tumitigil? Lalaki kita ng donkey, may anghel sa harapan nila, nakabunot yung espada. Papatayin sila pag dumiretso sila kasi papunta sila doon sa Israel para sumpain ni Balaam yung Israel. Alam niyo, ganito yan mahabang kasaysayan tungkol kay Balaam sa Matandang Tipan mula doon sa chapter 22 hanggang chapter 24, 3 kapitulo doon sa mga bilang, sa Numbers, sa Old Testament. Ito yung panahon ng Israel ay naglalakbay sa disyerto, patungo na sila, malapit na sila sa Kanaan. Si Balaam, mga kapatid, ay isang propeta. Talagang propeta siya, meron siyang gift ng prophecy. At meron siyang ding gift ng curse and blessings. Ay ibig sabihin nun, kapag sinumpa ni Balaam, masusumpa. Kapag pinagpala ni Balaam, mapagpapala. Pag sinabi niyang, sumpain ka, talagang masusumpa ka. Pag sinabing, pagpapalain ka, talagang mapagpapala ka. Meron siyang gift na ganun. Kaya lang, mga kapatid, itong pangyayaring ito, ang pagkakamali ni Balaam, na-attract siya doon sa alok na suhol ni Balak. Si Balak, sino si Balak? Si Balak, mga kapatid, ay hari ng Moab na nagbalak na masama laban sa Israel. Nakita niya, paparating ang Israel natatakot siya sa Israel. Ang ginawa ni Balak,
nagpunta kay Balaam, nagutos. Nagutos na babayaran siya, basta sumpain lang niya yung mga Israelita, pero pinigilan ng Diyos. So, mahaba ang kwento, pinigilan ng Diyos, pinigilan. So, hindi nasumpa. Imbis na sumpa, pagpapala ang naigawad ni Balaam. Ang pagpapala pala, ano ba ang naging problema ni Balaam? Ang naging problema ni Balaam, ito mga kapatid. Pagkatapos doon, siyempre, hindi niya nasumpa. Ayaw ng Diyos na ipasumpa eh. So, wala siya magawa ron. Pinayuhan niya si Balak na magkaroon sila ng masamang balak doon sa yung Moab laban sa Israel. Ano yung payo ni Balak? Sabi ni Balak, ganito, hindi natin pwedeng sumpahin eh. Ayaw ng Diyos eh, hindi ko siya pwedeng sumpahin eh. So ganito gawin mo. Yung mga anak na babae ni Moab, yung mga kababaihan sa Moab, tuksoin nila yung mga kalalakihan sa Israel. Para yung mga kalalakihan sa Israel, kapag natukso ng mga kababaihan ng Moab, magkakasala ngayon sila ng pakikapid. At kapag nagkasala sila ng pakikapid, tsak, parurusahan sila ng Diyos. Yun, sumpaan darating sa kanila. O, ginawa nila yun. Sinunod ni Balak. So, nangyari, yun, maraming ang Israelita na natukso. At yung mga Israelita na tukso, pinarusahan ng Panginoon. Pero, ang ending nun, si Balaam ang nagpayo nun. So, nangyari nun, nung lusubin na ng Israel, ang Moab, pati si Balaam patay. So, nakita niyo, no? Ano ang punto ron? Ang punto ron, sumunggab sa kamalian ni Balaam dahil sa upa. O yan naman talaga ang dahilan eh. Pera eh. Kung bakit yung iba nagtuturo ng maling aral. Dahil maraming pera sa maling aral. Tandaan yan. Maraming pera. Yung ba naman takutin mo mga tao na kapag hindi ka nagbigay ng ikapo, ninanakawan mo ang Diyos? Walang ganong aral sa Biblia. Na sa panahong Kristiyano, kapag hindi ka nagbigay ng ikapo, ninanakawan mo ang Diyos? Matatakot at tao, magbibigay ng maraming pera. Doon sa nagtuturo ng ganon. O yung, pera naman hindi, maski naman walang ikapo, yung mayaman, pero mali yung aral eh. Merong iba, walang ikapo, pero mali ang aral. Bakit? Tinatakot din eh. Pera ang dahilan. Katulad ni Balaam, sumunggab sa kamalian ni Balaam. Yung mga false teacher. False teacher ang tinutukoy niyan eh. Sa 1:11 ng Judas. Kanina pa, puro false teacher yan. Ano pa sabi? Napahamak. No? O bago yun, ito pa yung sinasabi ni Pablo doon sa mga mukhang pera mga pastor na nagpapayaman lang kahit mali ang tinuturo. At sabi rito, 3:18, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo. At ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Bakit nasabi ni Pablo yan? Mga kaaway ng krus ni Kristo. Na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Yung tiyan ng Diyos. Ibig sabihin, puro sa sikmura lang iniisip nun. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan. Na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Ang mga bagay na tungkol sa lupa, ang kanilang mga iniisip. Yung kapurihan nila ay nasa kanilang kahihiyan. Kung ano yung kahihiya, yun ang kapuri-puri sa kanila. So, ganun yun. So, yun sinasabi rito sa Judas na sumunggab sa kamalian ni Balaam. At ngayon naman yung napahamak sa paghihimagsik ni Korah. Alam niyo, napahamak sa paghihimagsik ni Korah. Kilala si Korah. Hindi si Sister Korah yan. Si Brother Korah yan. Dahil lalaki yan. Sabi rito mga kapatid mahaba yung kasaysayan rin. Pero yung kasaysayan niya mababasa natin sa Numbers 16, verse 1 hanggang 50. 50 talata. Hindi natin babasahin lahat. Kukuha lang tayo ng ilan. No? Alam mo yung kasaysayan niya ito si Korah. Nang una, rebellion nung nakalagay. Korah's rebellion. Nagrebelde siya laban kay Moses. Kine-question niya si Moses, sila Aaron, na bakit maraming reklamo, nahirapan daw sila, etc. Bakit daw hindi nila sila pinabayaan sa Egypto? Talaga ba tunay sa Diyos ka? Baka hindi ka naman talaga sinugo ng Diyos, etc. So, yung authority nila Moses, kine-question niya. So, nagpapaliwanag si Moses, winawarningan.
si Korah, no? Yung warning na yon, hindi pa natatapos magsalita si Moises, mababasa natin rito sa Numbers 16:31. Hindi pa halos natatapos sa pagsasalita si Moises, ay bumuka na ang lupa, bumuka yung lupa. At nilulun ng buhay sina Korah, pati ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian. Sila lahat ay nailibing ng buhay. Muling nagsara ang lupa at hindi na sila nakita ng mga Israelita. Nangyari sa kanila, kina Korah. Siyempre, may mga tauhan yan. Ang nilulun lang ng buhay yan, yung angkal lang ni Korah. Paano nangyari sa iba? Ito, sumunod na talata. Dahil dito nagtakbuhan ng mga taong bayan, dahil sa kanilang nasaksihan, lumayo tayo rito. Ang sigawan nila, baka pati tayo lamunin ng lupa. Pagkatapos nito ay nagpaulan ng apoy si Yahweh at sinunog ang 215 kasamahan ni Korah na nasunog ng insenso. Yung mga hindi nilamon, nasunog naman 250. Hindi pa natapos diyan. Marami pang naiwang alagad to si Korah. Kaya kinabukasan, after mga ilang verses, sa verse 41, kinabukasan, sinumbatan ng buong bayan sina Moises at Aaron. Sinabi nila, pinatay ninyo ang bayan ni Yahweh. Makikilala natin, yung common sense na magsasabi, yung sumusumbat dyan, yung mga nasa panig ni Korah, na nasa bayan din, di ba? Kasama doon sa mga Israelita. O pinatay ninyo ang bayan ni Yahweh. So, alam niyo, verse 41 yan, lalaktawan na natin. Ano nangyari? Nagalit ulit ang Diyos. Nagpadala siya ng mga salot doon sa bayang Israel. Pero namatay yung mga nagre-reklamo. Sa verse 49, ito nangyari. Ang namatay sa salot na yun ay 14,700. Bukod pa sa mga namatay na kasama sa paghihimagsik ni Korah. So, yun ang nangyari. Yan yung sinasabi ni Judas na napahamak sa paghihimagsik ni Korah. Nakita nyo, no? Nakita natin ang bigat ng galit ng Diyos sa mga bulaang nagtuturo. Bulaang nagtuturo ng tungkol sa pananampalataya, mga false prophets, mga false teachers. Sa kasaysayan ni maraming nadaya sila at pati yung mga nadaya ay nadamay sa pagpaparusa na iginawa ng Diyos sa mga naging leader ng mga nagturo ng mga kakaibang aral, mga nakapipinsalang mga aral. So mga kapatid, hanggang dyan lang muna ang ating tatalakayin. Dahil sa nakikita ko, mahaba pa. Nasa verse 13 pa lang tayo. Susunod natin yung verse 14 hanggang verse 22. Kaya pagpasensya ninyo mga kapatid, ang naging title nga ng lesson natin ngayon ay sana yung condemnation on false teachers at yung perseverance of faith. Pero inabot lang natin yung condemnation on false teachers. At hindi pa natin natapos. Dahil ilang talata pa bago tayo dumating doon sa perseverance of faith. Pasensya na kayo mga kapatid. Akala ko aabutin. Hindi aabot. Pero ganun pa man, marami tayong natutunan dito. Nakita natin ang bagsik ng Diyos na talagang pinarurusahan niya ang mga false teachers. At tayo dapat mag-ingat laban sa mga false teachings. At ang isa pang mahalaga rito, na huwag maalis sa isipan natin, yung parusa, nakita natin yung parusa dun sa mga false teachers, gaya mga false leaders, gaya ni Korah. Di ba? Sa Old Testament. Hindi lang si Korah na parusahan, kundi pati yung mga kasama niya. Inabot sila ng 4,700 plus. So, ibig sabihin, kapag tayo ay napaligaw ng mga false teachers, madadamay tayo sa kanilang kaparusahan. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid sa ating mga pag-aaral at salita ng Diyos. Magpatuloy po kayo mga kapatid. Huwag kayong mababato. Huwag kayong maiinip pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat dyan nakasalalay mga kapatid ang mga doktrina na ating pinangahawakan para huwag tayong maligaw sa ating pananampalataya. Hanggang dyan na lang muna mga kapatid. Tutuloy natin to sa Webes. Tutuloy ko na to na. Umpisa na pag nilaktawan pa natin kasi makakalimutan natin yung flow niya.
So maraming salamat mga kapatid. Hanggang sa susunod na Webes, paglaanan po natin ang oras. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon Diyos.